kaibigan, welcome sa aking YouTube channel, ang Jose Otida Agri TV. Mga kaibigan, ano ba ang ating ginagawa ngayon? Mga kaibigan, ay panahon na maghanda tayo sa mga tataniman natin ng gulay. Kailangan po tayo maglagay ng plastic mulching. Ngunit, naghanap tayo ng makatipid. So, nag-order tayo ng 1.5 na plastic mulching at saka hahatiin natin. So, kailangan puputulin natin mga kaibigan. So, nilagari natin. So, ito, kailangan puputulin natin ito mga kaibigan para po makatipid tayo at marami pong kamang malalagyan natin. So, puputulin natin at mamaya maglagay tayo doon sa ating garden area. Susundan lang nyo ito mga kaibigan na maganda. Paggagayahin nyo ito para po sa ating pagtatanim ng gulay o sa paggawa natin ng garden, makatipid tayo sa hirap sa pagkontrol ng mga damo. At saka yung kama natin ay hindi po magiging matigas dahil po sa init at ulan. Mga kaibigan, sundan nyo lang po ito at lipat tayo sa ating garden area. Mga kaibigan, patuloy po tayo sa ating ginagawa ngayon sa ating paghahanda ng planting area natin. Halos matapos na tayo sa paghanda o sa paglagay ng plastic mulching. Ngunit paano ba natin ito pinaghanda? Mga kaibigan, kailangan po mayroon tayong pundasyon na organic fertilizer. Ayan, nilalagyan na natin ng kakaunting organic fertilizer at saka commercial fertilizer. So ang ginawa po natin sa kama natin, nagawa po tayo ng kaunting kanal o binuksan po natin ang lupa. Ito, binuksan po natin at saka lalagyan po natin ng commercial fertilizer. No? Ito po ay trifluopurtin. Nilagay lang natin dito sa lupa para mayroon na po tayong pundasyon sa ilalim. Kasi po, paglagay tayo ng plastic mulching, hindi na po natin ito bubuksan para maglagay tayo ng pataba. So, ito, mayroon tayong organikong pataba. Ito ay nabubulok na dayami. So nilalagay lang natin ng ganyan. Tapos ibabalik rin natin ang lupa. Okay. So, ang sunod natin ginagawa ay plaster natin ang plastic mulching. Ito ay for demonstration lang po mga kaibigan, para po hindi masyadong mataas ang video natin. So ito, itutuloy po natin dito. So ilagay po natin ito sa gitna para po hindi na po magalaw gaya ng ginagawa natin dyan sa mga plastic. Naglagay lahat tayo ng kakaunting lupa dito para po hindi ito matangay ng hangin, hindi magalaw ng hangin. So yan, ganyan na ang ginawa po natin mga kaibigan. So sa lahat ng ating ginawa natin, ito ang ginawa, gaya ng ginawa natin. So patuloy po tayo, nagtatanim na po tayo ng okra mga kaibigan. So lipat tayo ng pwesto
para ipakita ko sa inyo kung ano na po ang ginawa natin sa pagtatanim ng okra. Okay mga kaibigan, so ito ang ginawa natin sa ating pagtatanim ng okra. Ito ang planting materials natin at ito ang commercial fertilizer natin mga kaibigan. So ang ginawa po natin ay yung butas, naglalagay pa rin tayo ng pataba para tiyak na sa kanyang kinalalagyan ay may sapat na pataba. So yung paglagay natin dito mga kaibigan ay nilalagay natin dito sa butas at saka yan. So ganyan lang. Sa ating mga pagtatanim ay may dalawa at may tig-isa, depende lang yun sa siniswerte na sumibol. Naglagay tayo ng 2 buto, so 2 buto rin ang sumibol, ngunit mayroong iba na isa lang, so sinanim pa rin natin na isa. So ito ang ginawa natin mga kaibigan. Ito, gamit tayo ng matulis na itak, lagay tayo ng pataba at saka ginalaw natin ng lupa at ito, lagay natin at ginalaw ang lupa. So ito ang planting materials natin at madali lang na po, no? Madali lang nilagay natin ng ganyan. So sa ating ito didiligan natin ng kakaunti, no? Ito dahil sa mayroon tayong dipinsa na plastic mulching, maski kakaunti lang tubig na lagay natin, hindi ito madaling matuyo, no? Matagal po ito matuyo. So kinabukasan dilig pa rin tayo ng kakaunti. So sa buong area natin at sa ito pang patuloy nating tataniman, ganito rin ang gagawin natin sa lahat nating pagtatanim, no? Ulitin ko, yung oras ng ating pagtatanim ay dapat dapit hapon. Yun pong malamig na ang ating paligid para po hindi na po malalanta yung ating tinatanim na seedling. So mga kaibigan, ito sana po ay ito na ngayon ang gagawin natin. So mayroon tayong mga advantage dito. Ito hindi malalanta sa ulan, hindi tayo mahirapan sa pag-control ng damo kasi yung lilinisin natin ay ito lang kanal, no? So yung malapit sa puno hindi na. So hanggang sa kailan po ito mabubulok, diyan lang po ito. Sa sunod nating pagtatanim, gamit tayo ng bago. So ganito rin ang gagawin natin sa lahat ng ating pagtatanim mga kaibigan para po magiging maganda ang resulta ng ating pagtatanim. So abangan nyo lang mga kaibigan sa panahon ng ating pag-ani o sa panahon na ito'y lumaki ng ating pananim. Ipakita po sa inyo kung ano na po ang magiging takbo ng ating pagsasaka. Hanggang dyan lang po, maraming salamat at masayang hapon sa inyong lahat.